Sa gitna ng pagiging proud ng bansang Pilipinas sa pagkapanalo ng gold medal ni Carlo Yulo sa ginanap na Olympic 2024 sa Paris, tila dismayado naman ang ina ni Carlo dahil hindi ang mismong anak niya ang kanyang sinusuportahan kundi ang taga-ibang bansa. Kaya naman kapansin-pansin sa social media na walang pagbati mula sa kanya ang kanyang anak. Sa halip na batiin ay itinakwil pa niya si Carlo. Ayon kay Angela, ina ni Carlo, itinakwil na umano niya bilang anak si Kaloy dahil wala daw itong utang na loob. Nag-umpisa ang alita ng mag-ina ng di umano'y tila nagtampo si Yulo dahil ginastos ng kanyang ina ang perang napanalunan niya sa pagpapagawa ng bahay nang walang alam si Kaloy. At hindi din umano nakapangalan sa bata ang bahay. Dito nagkasagutan ng mag-ina at sinabing wala daw utang na loob si Kaloy matapos siyang palakihin nito. Tila hindi din boto si Angela Yulo sa pagkakaroon ng girlfriend ni Kaloy. Ayon pa dito, kung dati daw hindi siya naniniwala sa gayuma. Ngunit dahil sa nangyayari sa kanyang anak magmula nang magkaroon ito ng karelasyon, mukhang naniniwala na di umano si Angela sa gayuma. Dami nagsasabi sa akin na baka daw nagayuma ka, nakulam ka, or dinasalan ka. Ayaw ko sana maniwala In this age, uso pa ba talaga yan? Kaso parang mukhang totoo dahil baka pati sarili mo di mo nakilala. Manalamin ka at alamin mo maigi lahat-lahat. Masyado kang nang mataas, baka dumating ang araw sumadsad ka sa lupa. May cryptic post din si Angela na mula sa homily umano ng pare nung nagsimba siya. At kung babasahin, tila patama din niya ito kay Carlo. Ayon kay Angela Yulo, first attended Mass at the Chapel of St. Paul University, Manila. Share ko lang homily ni Father para sa mga alibughang anak, Char. Dahil birthday ni Mama Mary tungkol sa ina at naging homily ni Father. Father, may isang kakilala ako na sineselebrate nila ang birthday ng kanilang yumaong ina. Tinanong ko sila kung bakit pa sila naghahanda gayong wala na ang kanilang ina. Ang sagot sa akin, Father, gusto ko lang namin alalahanin ang lahat ng di matutumbasang sakripisyo ng aming ina. Wala kami ngayon sa kinalalagyan namin kung hindi dahil sa kanya. May mga bagay siya na isinakripisyo para sa amin. Inuna niya ang kapakanan namin kaysa sa sarili niya. Sa pamamagitan nito, gusto pa din namin ipaalam kung gaano namin kamahal ang aming ina. Father, ang tugon umano ng pare, ang utang na loob ay kailanman ay hindi kayang bayaran. Walang katumbas na kahalaga kaya nga tinatanaw lang natin ang utang na loob. Ang anak hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay binablock niya ang lahat ng blessings na ibibigay ni Lord. At ang anak na di marunong tumanaw ng utang na loob kahit na sabihin mo na successful siya sa buhay, may kulang at kulang pa rin siyang nararamdaman sa kanyang kalooban. Ayon sa publiko, hindi na umano tama ang ginagawa ng ina ni Carlo lalo pa at pinupost na ito sa public. Bilang isang ina daw, dapat kinakausap niya ng maayos ang kanyang anak at kung sakali man umanong ayaw makipag-usap, wag na lang daw sana ipasa publiko pa ang kung anong personal na alitan nila. Sa ngayon umano, masaya daw si Angela Yulo kahit na hindi niya kinikilalang anak si Kaloy, lalo pat nature na din umano ni Kaloy ang pagkakaroon ng hindi magandang ugali. Tinawag din niyang impakta ang karelasyon ngayon ni Kaloy at dagdag pa ni Angela, tanging ang likurang bahagi lang naman daw ni Chloe ang kaya nitong ipagmalaki, wala din umanong pinagkaiba ang mukha at likuran ni Chloe. Grabe pagka-prejudice naman, 2024 na ganyan pa rin pananaw nila sa mga babaeng comfortable at confident sa sarili nila. Grabe mga comment, nakakadismaya, kapwa babae pa naman din. Napakawalang class naman itong nanay yung isipin na baka binibilog ulo ng anak mo. Sige, understandable dahil feel mo gusto na ako mawala ni Kaloy sa poder mo. Pero yung i-bring up pa na anong namang aasahan sa girlfriend dahil walang magulang, grabe. Sobrang low na nun. Ito yung taong di deserve maging magulang.
Gantong nanay ang mahirap maging biyanan. Sila mismo nagtakwil kay Carlos. Ayaw kasi nila magka-love life si Carlos at hadlang lang daw at puro bebe time kesa mag-practice, sabi mga bashers noon. Nasa tamang edad na si Carlos para mag-girlfriend. Yung nanay takot na takot maagawan ng gagatasan. Mommy divine yan? Diyos ko, bakit ba ang toxic masyado ng nanay? Una sa lahat, Kaloy is for legal age na. He can do whatever he wants as long as it's not harming anybody. At pangalawa, you should not air your dirty laundry in public. As a parent, she should know that. Anong klaseng ina yan? Guess ko pa kung ibang tao yan. Pero grabe yung post na yan na about na sa gayuman ang galing pa mismo sa nanay. Ano daw aasahan sa walang magulang? Were you even a good mother, te? Insecure ata sa kayang ma-provide ni Chloe. Sana i-practice na lang ng nanay niya. If you don't have anything nice to say, just keep quiet, especially in social media. Sakit na lang ng tao na lahat iniisip at ginagawa. I-document in social media. Umiikot na mga ulo nila kasi 35 million richer na si Kaloy compared nung nakukunan pa nila ng datong. And worst, di sila kasama. Kahit doon sa kineme niya sa Olympics, pangalan ng girlfriend ang nakalista at wala sina ate at mama. Ultimo iyong congratulatory message ni H. Diaz, Diyos at bayan lang ang nasa caption. Gigil din si Auntie Heidi. Parang hindi nanay ang squammy, hindi mo lang sumagi sa isip niya babalik sa kanila pinagsasabi niya kasi pamilya niya pinapahiya niya. Grabe rin mang shame ng kapwa babae, halatang insecure si Mommy Jer. Parang pinalalabas pa na naging hindrance si girl sa trainees ni Yulo. And now look, si Chloe lang yung nandyan para sa kanya win or lose. Yung nanay niya pinagdasal pa ata na matalo siya.